Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Ngayon marami po akong mga boteng na ipon, mga iniko mo sa mga kaibigan po. Kaibigan po nangalakal po ngayon. At yung alam niyo po yung mga in-order ko po sa online na may halong mga silver, yung mga costume viewers, ayan, nabenta ko po. Marami din po ito. Binenta ko lang po ng 25 euros kasi wala naman pong gold sa silver. Pero magandang class din po. Ano po talaga dito sa Pinas, hindi lagi yung pakabig, di ba? Bibenta rin po tayo. So ito, dadalhin ko lang po ito sa post at may code. Wala pong babayaran. Ang babayad po nito yung receiver. At ito namang mga bote, dadalhin po natin siya. Papalit ko po ng pera at meron po online na okay po sa labas. At ito po ang pamimili ko po. Sana makakita po tayo ng silver o kaya collectible toys o pumunta rin po sa indoor and outdoor okay dito. Tara, samahan po ninyo ako. Siya na po nagugutom na ako. Tara na po. Ayan po mga kabayan, dito na po tayo sa recycling center. Yung nga palang box na bigay ko na po doon sa post office. Sa post office sa shop, meron po silang satellite o small kung saan nilalagay na wala ko sarili ko sa gutom. Ito naman po tayo. Yung maliit, may 15 cents, may 20 cents. Yung malaki pong empty bottles, 40 cents. Ito, 40 cents to. O, diba? Ayan po. €16. Click po itong Maxo. Kasi pag ginig nyo yung lahat, ito yung sabihin po 80 receipt. Magkano? €16 eksakto. Yan ang gagamitin natin pambili mamaya sa ukay-ukay. Papalit ko po ito ng pera sa cash register. Tara na po. Medyo malamig po. Ngayon punta po tayo sa outdoor ukay-ukay. Okay, safe po ang lahat. Ayan po mga kabayan, dito na po tayo sa city center. Ibang view naman. Ito po art po ito, art gallery. Itong nasa right side. Marami pong nire-renovate po dito mga old buildings. Talagang pine-preserve po nila. Wala naman kasi ditong alay. Gagawin po nila dito maintenance. Ganda po, no? Dapat po ulan po ngayon. Buti hindi po natuloy. Kasi last day na po ngayon ng summer na trip shop na okay. Ano na po kasi, autumn na, malamig na panahon. Sabi ko napaganda na pa, biglang umulap, nagnasahan ng umulan. Wala naman pong chance na umulan pong araw ngayon. Bukas ang ulan. Ayun, may mga tao na po. Parang mas marami, last day. Mas marami po. Sana may makita po tayong silver o kaya mga collectibles. Naku, may pakikita nga po pala ako sa inyo mga kabayan mamaya. Pumunta po ako sa ukay-ukay, sa indoor. Ito po kasi outdoor. May nakita po akong mga collectible na t-shirts. Hindi po ako collectible na t-shirt. Na-intrigue lang po kasi may mga marble. Mahilig po ako sa mga marble t-shirts. Tapos may katabi pong mga grabe. Gulat po ako sa presyo. Bili ko lang po ito saka €3. Tapos yung presyo ito, pakikita po sa inyo mamaya. Ayan po, gumanda ang panahon. Yes! Yan, dito po yung dating binilang po natin. Yung mga bagong Pero parang wala akong nakikita. Wala pa akong nakikitang milagro. Ayan. Wala po mga kababayan. Walang pag-asa. Ayan. Ito parang may future. Hindi pwedeng buksan. Kaya po sa nagtitinda. So check lang po natin. Walang pakaw. Euroreaction kumanda.
Ayan po, dumami na po mga tao. Ayan po mga kabayan, may nakita tayo dalawang sing-sing. Yung kwintas pag-iisipan po. Grabe po mga kabayan, laki po nitong isa. Ayun, 925. Dali natin. Laki. Yung isa kaya. 1 euro each. Ayun. Ayun pa mga kabayan yung kwintas. Umalaw po ngayon. 5 euro. Ito okay lang. Parang sinisig. Tignan po ninyo. Grabe. Ayan po mga kabayan, dito na po tayo sa bahay. Naku, nakakita po ng vintage, mahal po na t-shirt sa online po. Ilan lang pong company ang selected for this brand po ng Lurid. Sally Kentans na gantong po ninyo. Sa online po, hindi ko po in-exaggerate. More than 400 euro po isang piraso. So may mga company po talaga na authorized na po gamitin po itong logo na to. At isa pong company, ito po, Gildan. Tapos bili ko lang po dyan 3 euro. Medyo amoy siya. Amoy taguan. Siguro matagal na to sa taguan. Hindi ba? Po nangangatog po ako. Hindi ko alam na may ganito palang presyong kamahal na t-shirt. Tabi ko po muna. Lalabang ko po. Naku, parang hindi. Paano ba gagawin ko? Sige, labang ko. Alam, yung bawasan yung tatak. Paano ba gagawin ko dito? Isipin ko po muna mabuti. Research ko paano ang tamang pag-preserve po. Ay. Sobrang nagpapasalamat lang po ako. Ayan pa mga kababayan. Imagine po ninyo, ito 1 euro, tapos ito 1 euro each. Pero itong, nabanggit ko na kanina, itong necklace, 5 euro po. Yan po. Alam po ninyo, kasi kanina, maliwanag. Kanina maaraw, so hindi po gumagamit ng phone. Tapos nakita ko, ayun, may makers marking. Tapos pagdating ko sa kabila, ayun, 925, grabe. Antik na po. Hindi ko po alam kung ano po yung bato. Alam po yung old times, may mga silver po at diamond, pero ayaw po mag-anticipate o mag-expect kung anong klaseng bato po itong nakalagay po. Itong ganda po ng cutting. Oh. Tapos ito po, ito amethyst to sa tingin. Pero yung muna mag-expect. Ito po yung pinakamalaking sing-sing na nabili ko po na silver na may gemstones. Ayun po, 925. Grabe, antik na rin po ito. Tapos ito po yung ano po yung maganda, parang minsan ako nangangatog po talaga ako. Ayun po, 925. Tapos may makers mark. So timbangin po natin lahat. So ito 101 saka 5, mas mahal pa yung necklace, pero ito pinakamalaki. Pero hindi po ako sigurado talaga. Nung tapos na po akong bumili dun sa nagtitinda, ayun, saka ako tinignan 925. Yan, timbangin na po natin. Grabe, 30.69. Ito yata yung pinamabigay na sing-sing na bili ko, tapos silver pa. 17 grams. Nako. More than 20 grams. Alam po ninyo, hindi po sa pag-exaggerate. Hindi po exagerado. Mabibenta po ito ng up to 50 euro kasi in jewelry form po ito. Opo. Huwag po natin isipin na melt value ng silver. Siyempre sa silver, mabibenta to siguro ng mga, depende po sa inyo. Pero pag in jewelry form, tapos antique po at may mga bato pa po, nako, mas mataas po ang value. Opo. Ito hindi ko alam kung ano. Minsan po mayroong unpolished diamond sa silver. Nangyayari na po dito yun sa Finland. Naku, tapos ito, diamond nangyari sa akin. Naku po, ang laki nito. Ilang karo ito. Nangyayari po yun.
Lalo na po pag may mga makers, yan po Mark. Pero yung po muna patingin ito sa mga pawn shop. Basta nagkukulit po ako pag wala na po ang pambili ng bigas ako. Yung mga last minute, hindi ko po uwi sa Pilipinas. Uwi ko po yung mga collectibles na laruan. Mag-uwi ako mga basta iba po. Ayun po mga kabayan. Di ba? Ay, t-shirt, grabe. Hindi ako makapaniwalang 400 yung isang piraso. No? Siyempre pag binenta ko, masaya na ako sa 200 euro. Yan po mga kabayan. Dito po talaga sa Finland kasi hindi naman po sila nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Meron po silang tutulugan, kakain, may susuotin na damit, suportado po sila ng gobyerno. May trabaho at wala, libre edukasyon, libre edukasyon, hospitalization. Kaya yung mga bagay po nila dito napakabilis. Kaya minsan pagregalo lang po sa kanila pag mga alas o namana, minsan talagang hindi po masyado nilang na-value. Tayo po kasi mga Pilipino, nakaranas po tayo ng hirap. Ako po, nanggaling po ako sa, siyempre di naman po lahat nakaranas ng hirap. Ibig sabihin yung mga nakaranas ng hirap tulad ko, na na-value po, di ba? Yung mga maliliit na bagay pag binigay sa atin. Tapos yung ganito pa pumahanap po ninyo. Di ba? Ay. Maraming salamat po sa inyo oras sa pinilakalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi mga araw. Laban lang.